Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago niyo po ako sa pangalang Lennox. Paminta ako, Tito Makoy. Lalaki na lalaki sa pisikal na anyo, galaw at pananalita. Toned ang katawan ko, maganda ang katawan ko, Tito Makoy. Maitsura din ako kung itsura ang pag-uusapan natin, ngunit yung karaniwang itsura lang ng kapitbahay mong guwapo. Tito Makoy, natatandaan ko meron ka noong in-upload na ang pamagat. Nasanay na lang yata sa amoy ang pamagat na yon. Ngayon hinahanap ko yung Tito Makoy. Wala na, inalis mo yata kasama doon sa mga inalis mong upload na kwento. Alam niyo po yung kwento na yon, ang nagtulak sa aking maibahagi ko rin ang aking kwento kasi may pagkahawig ang kwento namin ng pag-ibig sa kwento ng letter sender mo doon sa nasanay na lang sa amoy. Ang aking kwento ay nabuo dahil sa social media, dating sites. Alam mo na po, usong-uso ito ngayon, dito nagtatagpo o kaya sabihin nating ito na ang platform ngayon ng ligawan. Meron akong dami account sa Facebook. Ito ang ginagamit ko sa aking underground existence. Ang buhay kong tago sa kaalaman ng mga taong nakapaligid sa akin. 2020-32 Makoy, dumating ako dito sa Jeddah. Pagkatapos kong umalis sa aking dating trabaho dyan sa Pilipinas. Ang aming kumpanya kasi noon apektado ng lockdown. Bagamat hindi nila ako sinisisante, ngunit ako na talaga ang nag-resign. Nagbaka sakali akong mag-apply papuntang gitnang silangan. Walang specific na target kung anong bansa, basta sa gitnang silangan. At maswerte nga, napadpad ako dito sa Jeddah. At alam nyo po, dito rin sa Jeddah, bilang bahagi ng paglilibang, naghahanap ako ng love life. Babad ako sa social media. Facebook ang pinakang platform ko. At ang messages sa Messenger syempre. Pagdating ko rito, Tito Makoy, pinagmasdan ko muna ang sitwasyon, nakiramdam at tinitingnan-tingnan ang sitwasyon. Kung posible ba, okay. O kaya naman hindi posible at delikado. Pinag-aralan ko talaga ito ng maigi. Ngunit Tito Makoy, wala namang problema sa tingin ko. Hanggang sa nag-live out ako, Tito Makoy, umalis sa company accommodation. Mahigit na rin kasing isang taon akong nakatira sa aming company accommodation. Kaya qualified na ako upang mag-apply na mag-live out. Nakahanap ako, maliit na flat lang. Tamang pang-single lang talaga at saktong-sakto sa akin. Noong naka-live out na ako, Tito Makoy, palibhas sa mag-isa na sa bahay, wala nang pangingilagan na pwedeng makabuking sa aking gawain. Talagang babad na babad ako sa social media, sa mga dating sites. Ngunit Facebook talaga ang pinakang platform ko. Sa Facebook, Tito Makoy, kagaya ng dating Twitter na X na ngayon, may mga account dyan na dami talaga. At yung mga bawal sa Facebook, minsan nakakalusot dyan, yung mga nudities. Makikita mo yan, Tito Makoy, sa mga taong gumagamit ng dami account sa Facebook. Ngunit hindi lahat nakikita ito. At dito nga nagtagpo ang landas namin, Tito Makoy, ng aking nakaugnayan na itatago ko siya sa pangalang Rashid. Nakalag-in ako sa aking dami account. Nakita ko na merong unread message request sa notification icon. Binuksan ko ito, Tito Makoy. Nabasa ko, merong nakalagay na hi. Tapos meron pang kasunod na kumakaway-kaway na sticker. At ang sender nga ay Rashid ang pangalan. Nung oras na iyon, nag-reply ako. Nagpadala rin ako ng message na hello. Yun ang aking isinulat. Nagkataon, Tito Makoy, na naka-online pala siya noong oras na iyon, kaya nagkaroon kaagad kami ng palitan ng mga messages. At sa mga sumunod na araw, naging casual na ang aming usapan sa Messenger, ngunit ayoko lang talaga ng video chat. May problema kasi ng kaunti ang aming pag-uusap kasi hindi marunong mag-English itong si Rashid. Ang aming usapan, nagpapadala ako ng message sa English, siya naman Arabic. Buti na lang talaga, Tito Makoy, at meron na tayong Google Translator.
Pareho namin ginagamit ang translate Google, kaya naiintindihan namin ang mga message na pinapadala namin sa bawat isa. Sa aming usapan, sinabi talaga sa akin ni Rashid na black raw siya o kaya negro raw siya. Dahil walang paligoy-ligoy ang aming usapan, Tito Makoy, nagawi kaagad kami sa usapan tungkol sa pribadong bagay na gagawin namin sa aming pagkikita. Sinabi ko naman sa kanya na walang problema kung black siya o kahit ano pa, dahil ang totoo nga niyan, Tito Makoy, sinabi ko sa kanyang gusto ko rin talagang makatikim ng negro. Yan ang totoo, Tito Makoy, kaya sinabi ko yan sa kanya. Sa aming pag-uusap, alam nyo na po, diretsahan kasi pareho kami naghahanap ng intimate relationship. Tapos, Tito Makoy, nagpadala siya sa akin ng kanyang larawan, ang kanyang mukha. Ang gwapo, Tito Makoy. Magandang maganda ang kanyang mata, tapos ang kapal ng kanyang balbas. Bagay na bagay sa hugis ng kanyang mukha. Kilig na kilig ako, Tito Makoy, habang tinitingnan ko ang kanyang larawan. Tila kay sarap halikan niya sa labi. Nakakatakam talaga, Tito Makoy, at ang gwapo-gwapo nitong si Rashid. Alam niyo po ang ginawa ko? Dinownload ko kaagad ang kanyang larawan at sinave ko sa aking laptop bago niya ito alisin o kaya i-unsend. Ako naman, Tito Makoy, siyempre nagpadala rin ng aking larawan. At gaya ng inaasahan ko, natakam din sa akin itong si Rashid. Kasi nga, Tito Makoy, gwapo naman ako. Alam niyo po, sa kanyang pakikipag-chat sa akin noong gabing iyon, sinabi niya talagang nanggigigil siya at natatakam sa akin. Kung pwede raw na magkita kami noong gabing iyon, pupunta siya sa bahay. Alam niyo po ang sunod niyang ginawa? Nagpadala siya sa akin ng short clip video ng kanyang anaconda, Tito Makoy. Black anaconda. Alam niyo po, nang makita ko iyon, tila ang pakiramdam ko lumutang kaagad ako sa alapaap. Ewan ko ba kasi, Tito Makoy, nakakatakam din talaga ang anaconda sa short clip video na kanyang ipinadala. Ngunit, Tito Makoy, hindi kami pwedeng magkita noong gabing iyon kasi nga alanganin talaga. Napagkasunduan na lang namin na sa katapusan na lang ng linggo, pupunta siya dito sa bahay na aking inuupahan. 6:00 ng gabi ang aming usapan. Alam nyo kasi pag ganitong oras, kung araw ng Biyernes, halos walang tao sa buong building kung saan ako nakatira. Kasi sa oras na yan, nakaalis ang halos lahat na tenants papunta sa kung saan saang pasyalan. Ang mga Indian, Pakistani at Bengali, naroon yan sa Indian, Pakistani at Bengali area din. Ang ibang lahi naman kung saang pasyalan. Basta, Tito Makoy, madalas ako lang ang naiiwan sa gusali kung Biyernes ng hapon. Tahimik ang buong gusali. Alam niyo po, excited na excited akong hinihintay si Rashid. Pinaghahandaan ko talaga. Naglinis ako ng bahay, nag-spray ng air freshener, naligo gumamit ng body scrub. Pagkatapos, nag-spray din ng body cologne sa katawan ko at gumamit ng perfume sa damit at maging sa katawan ko, Tito Makoy, pinahidan ko ng perfume upang mabango ako sa oras na iyon. Siyempre, Tito Makoy, dapat ma-impress for the first time ang kadate ko dito sa bahay. Ilang sandali pa, tumawag na sa akin si Rashid at ayon sa kanya, nasa harapan na siya ng gusali. Alam niyo po, nagmamadali talaga akong bumaba upang salubungin siya. Kahit na meron ka ba ng kaunti, ikaw ba naman, Tito Makoy, ka-eyeball mo, gwapong-gwapo, pupunta sa bahay mo. Talagang kakabahan ka rin. Isa pa dyan, first time na magkikita kayo. Kaya lang, Tito Makoy, alam niyo po ang nangyari? Nanlumo ako nang makita ko siya sa personal. Kasi, Tito Makoy, yung ini-imagine ko na tipong Nick Cannon o kaya Will Smith, ang pagkagwapo niya at ang kulay ng kanyang balat. Kasi nga gwapong-gwapo siya sa picture na ipinadala niya sa akin.
Kaya lang Tito Makoy, alam niyo po, nanlumo ako. Unang-una nakita ko ang kanyang daladalang sasakyan, lumang-luma na at tila nga maglalaglaga na ang mga pintuan. Alam niyo po kung merong makakakita sa aming mutawa o kaya pulis, talagang makikustyon talaga kami kung bakit kami magkasama nitong bisita ko. At yung lumang-lumang sasakyan Tito Makoy, hindi yun ganong issue sa akin. Ang problema lang talaga, ang kanyang itsura, mukhang hindi naliligo. Tapos ang kanyang ngipin Tito Makoy noong ngumiti sa akin, kitang-kita ko Tito Makoy, ang kapal-kapal ng mga cavities na kinakailangang kayo din ng dentista. Yung inaakala ko kasi na kahit hindi siya marunong mag-English, at least kagaya ng mga kaopisina kong Egyptian na hindi gaanong marunong mag-English ngunit mga professional naman, malinis sa katawan, malilinis talaga silang tingnan. Ngunit itong si Rashid Tito Makoy, ibang-iba, kabaliktaran ng mga kaopisina kong Egyptian. Actually Tito Makoy, itong si Rashid, hindi naman talaga siya yung nugnog na nugnog, yung black na itim. Kayo manggi ang kanyang kulay, sabihin nating kapigatas, medyo maitim ng kaunti sa kapigatas. Ang lugar kasi pala nila sa Egypt ay nasa liblib na lugar, malapit pala sila sa Sudan. Kaya ang kanyang kulay nga Tito Makoy, mapagkakamalaan mo na talagang taga Sudan. Alam niyo po, halos talikuran ko na lang siya at wag nang patuloyin sa bahay. Kaya lang Tito Makoy, kung gagawin ko iyon, baka magkaroon ng iskandalo dito sa building. Dahil dyan napilitan pa rin akong patuloyin siya sa loob ng aking flat. At palibhasa Tito Makoy, ang aming usapan sa aming pagchat-chat ay tungkol sa aming pribadong sandali. Alam niyo po, pakalak na pakalak ko ng pintuan. Kaagad niya akong niyapos Tito Makoy at pilit na siyang humahalik sa akin para akong maduduwal Tito Makoy. Kaya ang sabi ko sa kanya, sandali muna. Ito Tito Makoy, ang wika ko, sumesenyas ako sa kanya na magmumugmog lang muna ako ng mouthwash. Yun nga ang ginawa ko Tito Makoy, nagmugmog ako ng mouthwash. At pagkatapos kong magmugmog, iniingganyo ko rin siyang magmugmog nito. Subalit Tito Makoy, sinubukan niya nga, ngunit kaagad niya itong iniluwa kasi ang sama raw ng lasa, ang anghang, hindi niya raw gusto. Patay na Tito Makoy. Yun lang ang paraan upang maging kahit papaano mabawas-bawasan ang pandidiri ko sa tuwing tinitingnan ko ang kanyang ngipin. Ngunit Tito Makoy, hindi niya gusto at hindi niya talaga na-gets ang ibig kong sabihin. Patay na. Alam niyo po, sa oras na ito, sising-sisi talaga ako. Malaking-malaki ang aking pagsisisi. Kasi nga sa aming pagchat-chat, ang may problema naman ako kasi matatamis lahat na salita ang aking ibinibigay sa kanya at maiinit na pangako ang binibitawan ko, pangako sa gagawin naming pribadong bagay. Yun ang malaking pagsisisi ko Tito Makoy, yung matatamis at maiinit na pangako. Itong si Rashid Tito Makoy, alam nyo po, malaking tao siya, 6-footer. Malaki rin ang katawan kaya wala akong kalaban-laban dito. Kaya ang tanging ginawa ko na lang, sinakyan ko na lang siya at nagkaroon pa rin kami ng pagniniig kahit papaano. Ang hindi lang ako pumayag Tito Makoy ay yung tuhugin niya kasi gusto niyang tuhugin ako. Ang dami kong alibay ngunit hindi talaga ako pumayag. Ang nakakapanghinayang nga lang talaga dito kay Rashid ay yung, alam niyo po, sa unang pagkakataon nang makita kong personal ang kanyang alaga. Alam niyo po, nagulat ako kasi sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking anaconda. Kahit papaano Tito Makoy, nung tinitingnan ko iyon, natatakam rin talaga ako. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo Tito Makoy, totoo yan. Kaso Tito Makoy, ang pananabik na aking nararamdaman, bigla itong naiibsan tuwing nakikita ko at pumapasok sa aking isipan ang kanyang physical hygiene. May problema kasi, hindi malinis sa katawan itong si Rashid. Kung nagkataon lang sanang malinis ito sa katawan,
Nako Tito Makoy, pagsasawaan ko talaga ang anakondang iyon. Kaso hindi pwede. Ngunit sadyang marunong din talaga itong si Rashid. Nahanap niya ang aking kahinaan, nahanap niya ang aking kiliti, kaya sa kabila ng aking pandidiri, baliw din ako Tito Makoy kasi natangay niya pa rin ako. Nagkaroon kami ng pag-uulayaw. Alam niyo po, habang ginagawa namin ang aming pribadong oras, pakihahalik ito sa labi ko, ngunit umiiwas ako Tito Makoy. Kaya lang dahil nga malakas siya at talagang masyadong nanggigigil sa akin, alam niyo po ang kanyang ginagawa, hinahawakan niya ako sa mukha ng kanyang dalawang kamay. Ayun, hindi na ako makagalaw, nagtatagumpay siyang humalik sa labi ko. Yakis Tito Makoy, yakis talaga. Kaso wala akong nagawa kasi nga talong-talo ako. Ang totoo niyan, hindi naman siya marahas, yun nga lang talaga sa sobrang init at siguro yung sobrang pananabik niya, nagiging marahas ng kaunti ang kanyang kilos sa aming pag-uulayaw. At sa sobrang init niya nga, madali siyang natapos. Noong pareho na kami tapos, alam niyo po ang ginawa ko, kaagad akong bumangon at pumunta sa lababo. Sa muli, nagmugmog ng suka, asin at baking soda. Pinaghalo-halo ko ito Tito Makoy. Tapos nagmugmog ulit ako ng mouthwash kasabay ng biglaang pagsisipilyo. At nung araw na iyon, sadyang ang pakay lang talaga ni Rashid ng kanyang pagpunta dito sa bahay ay ang magkaroon kami ng sex. Kaya hindi rin ito nagtagal. Pagkatapos ng aming pag-uulayaw, na mahinga ng kaunti, nagkwento-kwentuhan ng kaunti, kunwari lang Tito Makoy kasi ayoko talaga sa kanya. Halos nga sabihan kong umalis na. Kaya lang hindi naman tayo bastos. Kaya nakipagkwentuhan ako ng ilang sandali pa. At hindi nga nagtagal, nagdamit na ito at umalis na rin sa bahay. Ako naman Tito Makoy, pakaalis niya, kaagad naligo at alam niyo po ang ginawa ko, nilagyan ko pa ng chlorine ang tubig na aking pinanligo. At sa pangatlong pagkakataon noong araw na iyon, muli akong nagsipilyo ng maigi. Alam niyo po, habang nagsisipilyo ako, halos nga maduwal-duwal talaga ako. Kada na lang sasagi sa isip ko ang kanyang hininga at ang kanyang mga ngipin Tito Makoy na ang kapal-kapal ng cavities. Ang sarap kayo din ng dentista. Yun nga lang talaga, sayang lang kasi itong si Rashid, kung maglilinis siya ng katawan, magdadamit ng maayos, guwapo siya Tito Makoy. Kaso ang problema talagang dugyot na dugyot, kaya mandidiri ka at nandiri ako. Alam niyo po, mula noon isinumpa ko na talagang hindi na kaming dalawa muling uulit pa. Hindi ko muna siya blinak sa aking cellphone kasi kung gagawin ko yun, obvious naman Tito Makoy. At sa bawat pagpapadala niya sa akin ng message, nagtatanong kung pwede raw siyang pumunta muli sa bahay. Ang dami-dami ko ng alibay Tito Makoy para lang hindi siya makapunta. Kaya lang Tito Makoy, makalipas ang ilang linggo, nanonood ako ng Netflix Tito Makoy sa aking laptop, merong kumakatok sa pintuan ko. Ang pumasok sa aking isipan ng oras na iyon ay yung caretaker ng building, mangungulikta ng bayad sa electric bill. Ang pintuan kasi namin Tito Makoy walang peeping hole, yung silipan upang makita mo kung sino ang kumakatok sa iyong pintuan. Kaya binuksan ko lang ito at nagulat ako Tito Makoy kasi si Rashid ang tumambad sa harapan ko. Gulat na gulat ako at halos hindi ako makapagsalita. Ganoon pa man, gaya ng dati, napilitan pa rin akong papasukin siya. Tito Makoy, hindi na naman ako nakapalag. Nagkaroon na naman kami ng pag-uulayaw at sa ikalawang pagkakataon, impyerno Tito Makoy. Hindi langit ang aking nararamdaman sa aming pag-uulayaw dahil nga sa kanyang problema sa physical hygiene. Sa tingin ko Tito Makoy, ang kanyang biglaang pagbisita sa bahay, ang kanyang biglaang pagdating na hindi nagpadala ng message, siguro Tito Makoy hinuhuli niya ako kung nagsisinungaling lang ako sa aking mga dahilan tuwing gugustuhin niyang pumunta
dito sa bahay. Ako naman Tito Makoy, alam nyo na po, ayoko ng iskandalo at natatakot din. Walang ibang choice kundi yung pagbigyan siya sa kanyang kagustuhan. Kaya naramdaman ko ang impyerno sa pag-uulayaw namin sa pangalawang pagkakataon. Tito Makoy, baka nagtatanong po kayo kung bakit sabi ako ng sabing ayoko ngunit nahikipagniig pa rin ako. Kasi ganito yan Tito Makoy, kung harap-harapan akong tatanggi, baka daanin niya sa marahas na pamamaraan. Wala akong laban Tito Makoy, malaking tao siya at malakas at baka ako pa ang mapasama, mabunyag ang aking ginagawa dito sa loob ng building. Itong si Rashid malakas na malakas, sanay kasi siyang magbuhat ng mga mabibigat na bagay kasi nagtatrabaho pala ito sa isang tindahan ng mga segunda manong house and office furnitures. Kaya ganoon siya kalakas Tito Makoy, liban pa sa malaking tao siya. Ang higit na kinakatakot ko Tito Makoy kung talagang hindi ako papayag sa kanyang kagustuhan at daanin niya sa dahas. Isipin mo na lang Tito Makoy, baka bigla na lang akong tuhugin ng yung kanyang sarili Tito Makoy. Ang laki-laki pa naman. Ayokong merong mawasak sa akin Tito Makoy. Mahirap na yun Tito Makoy. Mamaya niyan, pati ang pagdumi ko, hindi ko na namamalayan. Ayoko ng ganoon Tito Makoy, kaya hindi na lang ako tumanggi at sinakyan ko na lang siya. Sa pagkakaroon ng pangalawang pagkakataon, yung pagbisita dito sa bahay ni Rashid at muli kaming nagkaroon ng pribadong bagay, nakapagdesisyon ako Tito Makoy na hindi pwedeng palagi-lagi siyang pupunta dito sa bahay. Kaya sa huli nagdesisyon ako na lumipat ng bagong tirahan. Bigla-bigla Tito Makoy, talagang lumipat ako ng lugar ng aking tirahan. At sa aking paglipat, dinak ko na ang kanyang number. Sa kagandahang palad naman, mula noong lumipat ako ng tirahan, hindi na kami nagkaroon pa ng komunikasyon kasi dinak ko na nga ang kanyang number at maging sa Messenger at WhatsApp, block na talaga siya. Napanatag Tito Makoy ang aking kalooban nang makalipat na ako ng bagong lugar ng aking tirahan. Kaya lang Tito Makoy, sa panig ko naman, sa kabila ng mapait na karanasan kong ito, hanggang ngayon po, hindi pa rin ako tumitigil ng paghahanap ng karelasyon sa social media pa rin. Ngunit Tito Makoy, ngayon, meron na akong pamantayan. Hindi na ako madadala sa picture-picture lang na yan at hindi na ako mangangako ng kung ano-anong mga matatamis na bagay sa aming pag-uusap. Ang pamantayan ko ngayon Tito Makoy, kinakailangang ang kausap ko ay marunong mag-English. Kung hindi marunong mag-English, reject ka agad yan Tito Makoy. Kaya lang po, alam nyo ang problema, ang mga nakaka-chat ko, karamihan talaga sa kanila at lahat sila no English, no English. Yan ang kanilang sinasabi sa chat. Kaya lahat sila reject sa akin Tito Makoy. Ito rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang love life ko 0 pa rin. Ngunit Tito Makoy, hindi ako nawawala ng pag-asa. Patuloy ako sa aking paghahanap at sigurado akong makakatagpo rin ako ng aking forever. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po piliin nyo at ibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa libu-libong tagapakinig mo, Lennox. Maraming salamat Lennox sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, natatawa ako dito sa kwento mo. Maganda ang kwento mo at nakakatawa. Kaso sana maging aral ito sa lahat. Kayong mga naghahanap ng mga forever through social media, iwasan nyo yung pagbibitiw ng mga matatamis na pangako, matatamis na salita. Lalong-lalo na yung kung ano ang gagawin nyo sa pribadong oras. Mahirap yung ganoon. Dapat yung pag-uusap nyo purely getting to know each other lang. Tapos kung tinanong kayo na kung ano ang gagawin, ang sabihin nyo dyan, tingnan na lang natin pag nagkita tayo para safe kayo. Baka sakaling hindi mo ako gusto, kaya tingnan na lang natin pag nagkita tayo. Ganoon dapat yung sabihin nyo. Hindi yung mangangako kayo na kung ano-ano na.
mahirap yan. Sabihin pa natin na talagang ang sadya nyo na kaya nga kayo nasa dating site kasi naghahanap kayo ng inyong pag-ibig, ngunit iwasan lang muna yung mga mangangako kayo ng kung ano-anong matatamis at mainit na bagay. Sa muli, maraming salamat Lennox sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, sa muli medyo naghahabol kasi ako ng oras. So kakaunti lang naman ang nag-comment doon sa sinusundang upload nito. Ang gwapo ngunit basag ulero sa lugar namin. Kaya sa muli ngayon, lahat na nag-comment doon, isa-shoutout ko kayong lahat. Babasahin ko na lang sa yung pakasunod-sunod na naka-flash dito sa screen ayon sa pakasunod-sunod ng YouTube. Ngunit bago ang ating shoutout nga pala mga kaibigan, nalulungkot ako kay Robert Marapuente kasi ang kapatid pala natin kaya nasa Zambales kasi yung anak niya is under chemotherapy. Merong cancer yung anak mo, Robert. Nakakalungkot naman. Mga kaibigan, tulungan po natin ng dasal si Robert Marapuente na sana maka-recover. Ipanalangin natin ang fast and immediate recovery ng kanyang anak na under chemotherapy pala. Alam nyo mga kaibigan, medyo sensitibo rin sa akin ang bagay na ito kasi meron akong kapatid na namatay sa cancer. Kaya nalulungkot ako na nalaman mula kay Robert Marapuente na ang anak niya pala ay under chemotherapy. Robert, ang aming wish at ang aming panalangin na makarecover sa lalong madaling panahon ang iyong anak. Shout out na rin sa iyo, Robert. Ngayon mga kaibigan, ay isa-isahin ko na yung mga nag-comment doon sa sinusundang upload nito as of recording time, 10 o'clock in the evening, August 24. Shout out kay Chor. Chor, shout out sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na si Teodoro Arasola, Teddy Arasola ng Salim Al-Yami Company ng Al-Kubar at Dammam, Saudi Arabia, 10 ng kanyang mga kasamahan. Shout out sa inyong lahat dyan, Teddy Arasola. Raf Fernando, shout out muli sa iyo. Maraming salamat, ingat. Ang ating nakakaaliw na kapatid na si Bear for Love, shout out sa iyo, Bear for Love. Maraming salamat din. At ang ating kapatid na si MP Davao. MP Davao, shout out sa iyo at thank you sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Chicago, Illinois, USA, CJ. Maraming salamat CJ. At siguro nasa Pilipinas pa itong si CJ. Enjoy ka lang sa bakasyon mo at ingat palagi. Ganoon din ang ating kapatid na si Milagrito Cadirao ng Mindanao. Mel, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na nasa South Korea, si Joffer. Joffer, shout out sa iyo. Ingat palagi at maraming salamat. At ito, ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates. Sorry, Adon Vlogs, nakalimutan pala kitang i-shout out doon sa sinusundang upload nito. Alam mo kasi ang nangyari ganyan, palibasa ikaw, automatic nang nasa isip kong isa-shout out, hindi na kita naisulat sa script. Yun, nakalimutan ko palang mabanggit yung pangalan mo. Sa muli, sorry at maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Kaya shout out sa iyo, Adon Vlogs, at ingat kayong palagi dyan sa Middle East. Lalong-lalo na dyan sa lugar nyo, nasa Dubai. Malapit na malapit pa rin kayo sa kaguluhang nagaganap dyan sa Persian Gulf. Ang ating kapatid naman na si Tim Gonzales. Tim Gonzales, shout out sa iyo at maraming salamat. Binasa na ni Tim Gonzales yung comment ni Raul Millite, ang ating kapatid na si Raul Millite. At tama yung sinabi ni Tim na marami talagang kaparehong pangalan siya kahit nasa South America. Alam niyo mga kaibigan, kunting history tayo ngayon. Tayong mga Pilipino kung bakit ang dami-dami nating kaparehong pangalan, ang dami-daming ibang lahi na sounding Filipino name. Lalong-lalo na yung siyempre galing sa Spain tapos galing sa Latin America. Ang Latin America kasi colonized yan ng Portugal at Spain. Ang sigurado akong Portugal ang bansa dyan na Portugal ang naka-colonize ay ang Brazil. Liban dyan meron pang ibang na-colonize ang Portugal. Ngunit karamihan dyan Spain.
ang nakakolonize. Kung bakit ang daming mga Filipino sounding names sa mga bansang ito, kasi ganito ang nangyari niyan. History tayo ngayon. Tayong mga Pilipino noong taong 1859, panahon ni Gobernador General Narciso Claveria. Siya ang nag-utos noon na lahat ng mga Pilipino bigyan ng apelyidong Espanyol. Kaya meron tayong apelyido ng mga Espanyol, de la Cruz, San Jose, San Juan, Reyes, Rivera, ganyan, Gonzales, mga Espanyol talagang apelyido. Dahil nga doon sa kautosang iyon na ibinigay at ipinatupad ni Gobernador General Narciso Claveria. Sa muli, Tim Gonzales, shout out sa iyo at ganoon din ang ating kapatid na si Raul Millete. Yung mga pangalan na binanggit ni Raul talagang kung bakit tinawagan ko na lang si Tim na basahin yon kasi hindi ko pwedeng basahin yung mga pangalan na yon kasi iniiwas ko naman si Raul na baka marinig ng mga taong iyon, magalit, malagay sa alanganin ng ating kapatid na si Raul. Raul Millete, sa muli, shout out sa iyo, and Tim Gonzales, shout out sa inyong dalawa. Maraming salamat. Ganoon din sa muli ang ating kapatid na si Robert Mirapuente. Shout out sa iyo, Robert, at ang aming dasal na gumaling kaagad ang iyong anak. Ang ating kapatid naman na nasa Norway, tama pala ako dito sa kapatid natin na si Ronnie Cons, Norway. Nasa Scandinavian region siya. Shout out sa iyo, Ronnie Cons, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid na ngayon ko lang nabasa ang kanyang comment, alam ko kasamahan natin ito, silent listener natin, silent na kakwentuhan natin. Shout out sa iyo, kapatid namin na si Gardo Sayago. Yan ang kanyang handle name, Gardo Sayago 6094. Gardo, shout out sa iyo at maraming salamat. Basahin mo nga pala yung comment mo doon sa sinusundang upload nito. Kasi merong reply sa iyo ang ating kapatid na si Robert Mirapuente. Yan po mga kaibigan ang ating mga kapatid na nag-comment doon sa sinusundang upload nito. Yung ang gwapo ngunit basag ulero sa lugar namin. Sa inyong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pagko-comment, sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy niyo akong sinasamahan. Ngayon sa ating mga hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A. Para doon sa ngayon palang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap rin kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Isulat lang sa comment section nitong upload na ito, nitong ating kwentuhan, at banggitin nyo kung sino ang taong gusto nyong makaugnayan. Naghahanap ng forever, Alvin Kalalang, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R, Sam Barreto, Ramon Sarmiento, Chor Baril, Rick Gloria, at ang ating kapatid na si Ryan Solihon. Yan po, naghahanap sila ng forever. Kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Sa muli, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko kaagad yan. Kasi bibihira naman yung ganitong ginagawa ko na lahat na nag-comment, binabasa ko. Ngayon lang kasi medyo nagmamadali ako, paalis kasi ako, ngunit kinakailangan kong mai-upload itong kwentong ito. Sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat sa pinakahuling upload upang mabasa ko kaagad yan at ma-shoutout ko kayo sa susunod na upload. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Ang Tito Marcos po, ang cos ay letter K. Hindi kapareho ng spelling ng ating presidente. titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy niya akong sinasamahan. Salamat sa tuloy-tuloy na suportang inyong ibinibigay dito sa ating kwentuhan. Sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.